Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon ay patungkol dito kila Kasag Kenneth at kay Kasag Cyclops. Yung last upload po ni Papa Dins TV. Pero bago yun, maraming salamat po sa mga bagong pasok sa aking munting kubo, new subscribers. Welcome po. Thank you sa suporta. Mga silent viewers, salamat po sa inyo. Mga nagla-like, nagko-comment at saka nag-share, thank you po. At suportahan ho natin, tuloy-tuloy lang po tayo, Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. So ito po si Kasag Kenneth, usapan po natin, unahin natin siya. Yung suspension na pinataw niya, alam natin na bago pa lang ito eh. Yung mga feedback dahil dun sa mga napansin ng mga kasamahan niya na madalas daw ay matamlay ito, si Kasag Kenneth, pag nagbablog sila, nandun pa rin yung niya, na mahiyain daw ito, tapos tipid sa kilos. Siguro kasi nga nasa adjustment period pa siya. So, ito yung naging basihan na parang nag-aalangan kumilos ito si Kasag Kenneth. Siguro, kaya napansin ng mga kasama. Yun eh, kasi kumbaga, parang may evaluation ba? Yun ang naging ko dito. In-evaluate siya, tapos, ayun, parang pinag-relax muna. Sinuspende muna siya para siguro, para makapag-isip-isip to si Kasag Kenneth kung ano ba yung mga... Siyempre, kinausap naman yun kung ano yung dahilan kung bakit siya suspende. So, dumating lang siguro sa point na parang naging negatibo yung impact doon sa nangyari na suspende siya. Kaya sabi nga ni Papa Dins, itong last niyang upload na hindi na raw papasok si Kasag Kenneth. Ito para sa akin, pagka ganun na binigyan ka ng parang disciplinary action yun na para improve mo pa yung sarili mo. May time ka na makapagmuni-muni kung ano yung gagawin mo para sa pagbabalik mo sa iyong trabaho ay maging okay ka na. Tapos, nababasa ko sa comment section na kung itong mga nangyari nga na siyempre, unang pangyari pala naman, kumbaga first offense daw. Kung dapat kinausap lang muna, tapos pinagsabihan din, hindi na muna sinuspende, winarningan muna. Kaya lang, ang naging warning dito ni Papa din, suspended na kagad. Ang tanong ko dito sa suspension, pag suspended ka ba, stop ang sweldo, yung araw na yun. Ganun yun, di ba? Stop ang sweldo. Kasi may banggit din dito si una si Burnok at banggit din ito ni Papa Dins na sabi niya, hindi lang sila isasama sa frame ng camera pag nag-vlog. Pwede silang mag-report, pwede silang pumasok sa Ka-Business Family. Kahit suspendido sila. Medyo dito sa point na to, naguguluhan ako. Kasi kung yun ang baka inisip din ni Kenneth, papasok siya. Suspendido naman. Anong gagawin niya? So, hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. Kung, suspendido ka, pero tuloy-tuloy yung sweldo mo. Pero wala namang sinabi doon eh. Pumasok lang sa isipan ko. Kasi para sa akin, kung suspendido ka, stop muna yung araw mo ngayon. Wala kang sasahurin. No work, no pay. Parang ganun yun eh. Pero yung trabaho naman kasi nila, hindi naman ganun kabigatan eh. Tulong-tulong. Ang dami nilang kumikilos doon sa ka-business house. Basic, yung natural, maglinis-linis, mga kung ano-ano dyan habang hindi pa sila umaalis, di ba? Tapos pag alis nila, hayahay, may sasakyan naman. Parang alalay lang naman sila ni Papa Dins, di ba? Kasama ni Papa Dins. Ganon. Tapos, kailangan lang nila, makisama sa grupo, kung magbablog, maki-join sa kung ano man ang pinag-uusapan, kung ano man yung topic, kung ano yung gagawin, yung gawin mong buhay na buhay din yung sarili mo, yung pasok ka rin nandoon kay, pinatrabaho mo eh. Kasi napansin nyo dun sa feedback na matamlay daw ito si laging matamlay ito si Kenneth. Matipid daw yung kilos, ayun yung kay Burnok, yung sabi niya. So ayun, hindi na daw papasok dahil nahihiya daw ito sa mga viewers. Nahiya sa mga viewers doon sa nalaman yung syempre sinabi ni Papa din kung ano yung reason, or maybe yung sinasabi niya nahihiya sa mga viewers, hindi siya
ito lang naisip ko lang no, na ano ko lang na hindi siya komportable. Ito si Kasag Kenneth, siguro na nakaharap lagi sa camera, na magpapatawa, magsasalita, yung parang ganun ba, yung katulad ng ginagawa ng mga kagwang, kasi sanay na sila eh. Hindi pa talaga totally nakapag-adjust ito si Kasag Kenneth. So siguro para sa akin, kung halimbawa lang ulit may panibagong papasok sa grupo ni Papa Dins, siguro kailangan pahinugin muna bago i-acknowledge na member na ng ka-business family. Kumbaga, kilatisin mabuti kung hanggang saan yung kaya ng kanyang pakikisama, kung hindi ba siya pikunin, kung hanggang saan yung limitations niya tungkol doon sa kanyang kakayanan, paano makisalamuha sa mga tao, sa kagrupo niya, sa mga kasamahan niya. Kasi kumbaga yan nasa public talaga sila eh. Kasi kumbaga ito si Kasag Kenneth biglang kumbaga pa to, hindi pa nga yata umabot sa Manibalang, kumbaga sa bunga. Pausbong pa lang to eh. Parang bubut pa siya eh. Papunta pa lang to sa hindi pa siya namomold ng maayos. Kaya siguro kailangan kumbaga sa yan mga neophyte pa lang kasi sila, diba? So kailangan talaga ng i-train talaga sila na yung katatagan, emotional, psychological, para pag may problema na dumating katulad niyan, kaya nilang panindigan. Diba? Kasi doon tatatag tayo sa mga pagkakamali eh. Kaya lang, iwan lang natin kung babalik pa si Kenneth. Nag-ano na siya eh. Nagsabi na hindi napapasok kay Papa Dins. Kaya lang, nakakapanghinayang kasi nga, naumpisahan na eh. Yan ang ito sa akin yun yung impact. Pag nakapasok ka sa isang trabaho na hindi ka dumaan sa butas ng karayom, yung walang kahirap-hirap, yung parang ang nangyari instant, kaya madali lang, hindi mo pa halagahan, nagkaroon lang ng konting pinagsabihan lang, katulad nung nangyari, disciplinary action nga, biglang wala na, cut na kaagad. Kasi kumbaga, so what, hindi naman ako nahirapan mag-apply dyan. Wala kang requirements, di ba? Wala. Hindi kayo nagpasa ng requirements. Wala kayong mga medical. Kaya ganun ka-easy. Ang dali. Makapasok dyan. Tapos, ang dali rin nilang mag-back out. Kasi wala ngang pagod wala ngang hirap eh. Hindi sila nahirapan eh. Siguro kung iba-iba yun, kung dinaanan mo yung talagang normal na nag-apply ka ng trabaho, lahat ng mga papeles, lahat ng pabalik-balik, na interview ka ng kung ano-ano, hindi ka bibitaw. Yun eh. Hindi ka talaga bibitaw, panghahawakan mo yun. Bahala na, kahit anong gawin sa akin, huwag lang akong saktan, huwag lang akong bugbugin. Kahit ano pa yung naging pagkakamali ko, tatanggapin ko yung magiging punishment. Kung ilang araw man yun, tapos babalik ako na mas malakas na mas marunong na, at alam na kung ano yung gagawin. Dapat ganun yung mindset nila. Ito yung sa akin lang, opinion ko lang to. Kasi hindi pwedeng tama yung sabi nila, hindi ka pwedeng balat sibuyas eh. Yung mga ganong nangyari na mga kritisismo na sinabi ang feedback patungkol sa'yo, dapat inisip mo rin yun na, Kasag Kenneth, dapat inisip mo din yun na, totoo naman, kung totoong nangyari yun, so, isipin mong sa susunod, ito na yung gagawin ko para, kumbaga, mas lalo mong i-develop na mag-grow ka. Ganun yun eh. So yun, nakakapanghinayang, sana maayos, sana bumalik. Kasi, hirap kayo ng buhay. Walang trabaho, paano na yan? O dyan sa ka-business, may sweldo. Ganun ang trabaho. Minsan, pag may pinalad pa, nagustuhan ka ng may mga nanonood, na may kakayanan na mag-share ng blessing, may mag-sponsor sa'yo, magbibigay, diba? Malaking bagay yun, malaking tulong yun. Okay? Sana, pag-pray lang natin ito sila Kenneth. At sana ito si Papa Dins maging wais na rin siya, sa pagbibigay ng katulad niyan, pagbigay, pagtanggap ng mga makakasama niya. Kilatisin talagang mabuti. At
yung okay lang naman yan na magbigay siya ng ganun kasi siya yung, kumbaga, siya yung boss. Siya yung leader. Pero marami nagsasabi na dapat yun nga, kinausap lang muna, winarningan, hindi yung warning na pinagsabihan, pero hindi suspendido. O kung ulitin pa, di suspend na. Yun, nagulat siguro yun si Kenneth na bigla siya na suspended ka agad. Huwag mo nang pumasok. So sana sa susunod maging malinaw lahat sa mga papasok doon kung ano talaga yung mga rules, ano yung mga kailangan nilang gawin, mga dapat iwasan. Pero sabi naman ni Papa Dins, pinaliwanag naman niya lahat-lahat eh. Siguro, baka hindi lang malinaw yung patungkol doon sa suspension. Para sa akin lang yun na hindi natin alam. Baka nagkabulagaan lang sila doon na siguro ka munang pumasok, suspendido kayo para ganun, nabulaga, hindi. Lalaman din natin yan sa mga susunod pang mangyayari. So, ito naman kay Tonyo, si Cyclops. Bakit siya na-suspended? So, sinabi din yung reason dito ni Papa Dins, nitong huli niya na ni-remind naman ni Pinono daw, pinagsabihan lang ni Pinono off-cam. Kasi nga doon sa nag-unboxing sila, maraming blessing na dumating kay Cyclops. Pinagsabihan ni Pinono nga mag-share nga daw sa mga kasamahan nila na medyo nawala na hindi na abutan. So, pabalang nga daw ang sagot dito ni Cyclops kay Pinono. So, yun ang isang naging dahilan. Kinausap ni Papa din si Cyclops at nagkaroon na ng suspendido rin. Nagsorry naman daw ito si Cyclops pero hindi natin alam kung ano yung mangyayari. So, ito yung point ko doon. Patungkol sa mga sponsors ba? Ito si Cyclops kasi bago lang siya. Siyempre na-overwhelmed yun na maraming nagbigay sa kanya abroad. Maraming nagkagusto sa kanyang pag-uugali na nakikita sa video ng mga ina-upload ni Pinono. So, ayun, marami siya natanggap. Siguro itong ibang mga kasag, kasi nga, kumbaga, hindi naman sila sabay-sabay na in-announce na ka-business family member na. Siyempre, matagal ang, pag nag-package ka, aabutin niya ng, depende sa, pag si cargo, 45 days, ganon. Pag sa air, medyo mas madali. So, ito naman siguro si Cyclops, siguro naman magkukusa talaga yun, magbibigay siya. Kung meron din siyang kusa. Ang kay Pinono naman, pag-remind lang yun na yun nga. Pero pwede naman siyang magsalita ng maayos kay Pinono, yung hindi pa balang. Diba? Usapang maayos lang. Paliwanag niya, kung halimbawa, kung hindi niya feel na magbigay, di sinabi niya. Diba? Para sa kanya lang naman yun. Kung nasa puso niya, kasi tayo naman, kung ano yung nasa puso, yun ang gagawin natin. Siyempre si Cyclops, halimbawa, yung mga pinamigay sa kanya, siguro sa isip niya, i-share din niya sa pamilya niya. So, baka hindi pumasok sa isipan niya na mag-share dito sa mga kasamahan niya. Kaya nag-ano siya ng pabalang. Parang ganon. At least na yun, yung mga ganong mga actions, mayroon na siyang matututunan doon. Na hindi pwede yung ganon. Dapat, pairalin pa rin yung respeto, lalo kay Pinuno ka business. Yung mga ganon. At saka para doon naman sa mga kababayan natin na maalwan sa buhay na nandito rin sa abroad. Siguro kung sakasakali may mga blessing pang darating. Nakikita naman nila kung sino-sino na ngayon yung mga nandyan kasama sa ka-business family. Maliit na bagay kahit pa isa-isang, kumbaga, share ba? Sana maabutan din nila yung iba. Ito pala yung mga anak ni Burnok kasi bihira sila makita sa ka-business family. Bihira din sila makatanggap ng blessing. Yung iba, yung sanay na, may nagbibigay din. Pero yung iba, na mga sponsor natin, nila, Pinuno ka business, nakakalimutan siguro yung mga anak ni Burno. Kasi madalas lang naman nakikita doon sila Koy, sila Kia, sila Kenzo. Kaya shout out po doon sa mga sponsors po na madalas po nagbibigay sa ka-business family. Huwag niyo pong kalilimutan, kung sakasakali man na mag-share pa kayo ng blessing, meron pong mga anak si Burnok na nag-aaral din. Siguro po nakikita niyo yun. Nakakalimutan lang nila yan talaga. Mga gano'n, nakakalimutan nila na sa isipan, ay mayroon palang anak to si Burnok. Kaya ikaw Burnok,
paminsan-minsan isama mo naman yung mga anak mo sa ka-business family para makikita sila, ma-expose din yung mga anak mo, malay mo, nandyan yung mga mababait na mga sponsor ni Pinuno Ka Business, yung mga viewers, pag nakita yung mga anak mo, o diba, maambunan din ng blessing. Kasi ano naman yan, marami naman yan, nakikita naman natin sa mga bagahe na ina-unbox, wala nga mga pangalan yung iba, kasi yung mga na doon sa box, kasi hindi, nakakalimutan niya, hindi na basta, siguro, sinishare din yun nila, Mrs. Ka Business, kung sino yung wala, o ito, pinamimigay naman nila Kaya lang doon sa mga bata ni Burnok na mga estudyante pa, yung dalawa, sana sa susunod makatanggap din sila. Pag-pray nyo lang. Mababait naman yung mga sponsors ni Pinuno Ka Business So yun, itong problema ni Kenneth at saka ito si Kenneth close na siguro yan, hindi natin alam. Ito si Cyclops, kung nakikiramdaman pa at nakiusap nga ito si kumbaga nagbigay ng mensahe, tinanong ito si Kasab J. Tinanong pala ni Papa Dins kung ano yung masasabi niya kung pababalikin pa ba si Cyclops. So, nagbigay ng opinion si Kasag J na kung po pwede sana makabalik pa si Tonyo kasi mabait naman daw to, masipag naman. At saka, kailangan din ng trabaho dahil, yun nga, hirap din sa buhay at tumutulong din sa pamilya. Nag-sorry naman na daw. Pero, syempre, ang sorry, kailangan talaga yung tao sa puso. At matuto na sa mga nangyari na hindi na ulitin pa. At yung respeto, huwag kalilimutan. Yun lagi talaga yun ang napaka-importante. Libre ang respeto. Hindi mo kailangan bilhin yan. Ibibigay mo lang yan ng libre. So yun lang po yung aking reaction ngayon. Maraming salamat sa inyo. Kung meron man kayong mga sariling nyo ring opinion patungkol dito sa nangyari, share nyo lang po. Mag-comment lang ho kayo dito sa aking video na to. At yun nga sana sa susunod kung yun nga sabi ko may mga pumasok pa, linawin na ni Papa Dins meron siyang rules talaga na malinaw. Tapos kung magkakamali, ano yung ipapataw. At kung halimbawa suspension naman, cut off ba ang sweldo o tuloy-tuloy ang sweldo, katulad nung sinabi nga pwede namang mag-report sa ka-business family, papasok pa rin kahit suspendido. So parang para sa akin suspendido ka, papasok ka, parang nakakahiya, di ba? Kasi pag sa akin nangyari yun, nasuspindi ako, papahinga muna ako sa bahay, pag-iisipan ko kung ano bang ginawa ko, anong pagkakamali ko, para pag pinag-report na ako, panibago na, malinis na, may mga naisip na kung pwedeng gawin na para makabawi, magbabawi ako sa mga nagawa kong pagkakamali, ganun yun Kaya nga pinagpahinga muna para makapag-isip-isip. So, pagpray natin ang grupo na to nila Papa Dins na maayos at sana, pasensya na po, may nabasa din pala akong comment na yung mga problema, kung hanggat maaari, ito si Papa Dins, kasi nakasanayan na talaga si Papa Dins na bira ng bira, banat ng banat, lumalabas. Yung mga problema, hindi sila sanay na tinatakil ni Papa Dins yung problema dito sa kanyang YouTube channel. Pero hanggat maaari, kailangan din talaga para, kasi pag hindi nyo nakita, halimbawa, hindi nakita si Cyclops, nasaan na si Cyclops, bakit hindi pumapasok? Nasaan si Kenneth, bakit hindi pumapasok? Kaya natural lang na ipaalam sa atin, na sabihin ni Papa Dins kung ano yung mga naging problema. Kaya hindi ho natin sila dapat pangunahan. Doon sa mga ibang viewers na nagsasabi na hindi, mga negatibong komento na puro na lang problema, ilalabas na naman yung mga ganun-ganun. Hindi pwede. Kailangan malaman natin. Kailangan maging transparent nga. Diba? Yun ang gusto nyo Diba? Gusto natin transparent ng ka-business family. So, yan, transparent. Pinapakita na nila. Sinasabi ko ano talaga yung mga nangyayari. So, yun po. Shout out po. Maraming salamat sa panonood ninyo sa akin. Support po natin ang aking mga kasama mga reactors. Anime Reactors TV, Taong Gala, Mamplers Channel, Kalingap Turak, Almeida Mix Vlog, Katangay PLC, and Inday Ukray. And shoutout po sa mga kagwangs, pito na pala sila. Kagwang Intoy Official, Kagwang by Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Burnok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bung Official, and
si Kagwang Damulag Official. Pero Kuya Damulag pa rin yata yung channel niya. Hindi pa napapalitan. So yun lang po, mag-ingat po tayong lahat. Sa aking mga masusugid na lagi na riyan sa comment section. Shout out po kay Mama Maria Luisa Cartalaba, kabayan Jessie, hala, nakalimutan ko. Napapalitan ko yung apelyido, pasensya na po. Minsan yung Jessie at saka si Pascual, ayan, si kabayan na si Pascual, shout out, at Jessie Lucas, yun, kabayan Jessie Lucas, Ma'am Sara, Ate Sara, good morning, Ate Ems, Ate Marilyn, good morning po. Sa pisan ko, Walls Tradition, good morning, Day. Kabayan Julia Pardalis Vlog, good morning. Ate Ninette, good morning. And Ma'am Marilyn Cabanilla, good morning po. Ma'am Erlinda Navarrete, good morning. At sa lahat-lahat po, salamat sa suporta ninyo sa akin. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.